anytime, I mean, baka mamayang gabi ay meron ng bangag na makalimutang huminga. Kasi baka nakikita ni Amy, mamamatay na yung kanyang kapatid. Hunger for power. It will divide the nation. Kayo, nabudol na tayo. Okay? Sa pagsuporta sa mga Marcos. Kaya ngayon, naglilipatan na kasi the boat is sinking and the gum is bleeding. Di ba? Nakita nyo? Hindi lang the boat is sinking, the gum is bleeding, na anytime pwede nang bumagsak si Marcos Jr., sabi nga ni Attorney Glenn Chong kanina, yung mga naghanap sa kanya, na dina-activate po ang kanyang, dinilit o sinuspend siya ng Facebook. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, anytime, baka mamayang gabi ay meron ng bangag na makalimutang huminga. Right? Ngayon, mga kababayan, since the boat is sinking, the gum is bleeding, yung mga circle ni bangag, nakikita na nila na bubulusok na sa kumunoy. Well, hindi naman obviously, bulusok na si bangag. You notice sa kanilang live, sa kanilang mga comment, puro troll. Ang pumupuri sa kanila, puro troll. Sabi ko nga kahapon, okay, ako nung unang nagtakbo yung artista, si Philip Salvador, syempre gusto natin at least merong background sa at least abogado o matayog ang pinag-aralan na may alam sa batas. Pero maraming matatayog ang pinag-aralan na nagnanakaw lang at nagiging kasabwat ng mga bagag. Nakita nyo naman yung Senate hearing. I don't know kung ano yung pag-uusap ni Inday Sara at ni Amy Marcos. Wala nang pakialam sa pag-uusap nilang dalawa. Hindi yan makakapagbago sa suporta ko kay PRRD na makauwi na sa Pilipinas. Inday is politiko. I am not politiko. So kung ano man yung aking strategy, which is kahit naman noon nung ako'y nagsalita, hindi naman ako nag-consult sa mga kongkesihodang mga politiko kahit sa mga bangag. Ito ba sasabihin ko? Ito ba ganun? My decision ay sarili ko at walang contamination ng mga bangag. Alright? Ng mga Marcos bangag, even before. And now, kaya nga lumulubog na at baka nakikita ni Amy, mamamatay na yung kanyang kapatid. Kasi, imagine niyo, pinalabas nila yung pulburon uli. Na kesyo, fake daw, dada. Fact-check sila ng langit. Ano yung fact-check ng langit? The next day, araw ng kagitingan, dumugo ang bangag, dinudugo. You know what I mean? Imagine last year, ang sabi ni bangag, yung ating 5,500 flood control, tututucho. Kinabukasan, hindi man natin nagustuhan ang hagupit ng langit, binaha kayo. So ako, itaas man ni Inday, si Amy, whatever ang sasabihin ni Inday, pabikakain na si Amy o tapyasin niya yung ni Amy, whatsoever, never again. Ito yung posisyon ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran o hindi nasusuhulan ng isang politiko. Imagine mo kung ako, let's say, yung mga bintang na ikaw, binabayaran ka ng China o binabayaran ka ng mga Duterte, wala nga silang pera, di ba? Nag-legal aid nga sa Netherlands, babayaran ka pa. Wala nga binigay dun sa, kaya bumaliktad, di ba? Nanghingi ng tulong daw, hindi nanghingi ng tulong, nanghingi ng, tulong, ayuda kay sa Duterte, walang naibigay. At my God. Ito ay perspective ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran ni Amy Marcos. Tandaan ninyo, yung ibang mga nagko-comment, okay, they are professional. When I say professional, that's their job. Okay? Trabaho nila yan. Yung iba, strategist, chu-chu. You know what I'm saying? Alam nyo na. Pero kasi, wala pa tayo sa final stage. Wala pa tayo sa final. Huwag muna kayong bumoto yung online voting. Huwag muna kayong bumoto. Antayin nyo yung live namin ni Attorney Glenn at yung kanyang video. Mayroon siyang iti-tape na video to educate you guys. So,
Ito yun. Bakit nagbalik? Imagine nyo, Camille Villar. Still ba na sila pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas? Etong si who's that? Manny Villar. Imagine mo kung paano niya i-risk yung kanyang negosyo sa parang ang term ko is pagjombag sa mga bangag. Do you think ang isang negosyanteng Manny Villar, strategist yan, matalino yan, hindi naman yan mapunta sa kanyang posisyon na mahina ang kokote, right? Even before, lahat ng mga umuupo, sinusuportahan niya. Pero ito, okay, sa panahon ni Bangag, after, we don't know what's going on, kung ano nangyari doon sa alyansa ng mga bangag, di ba? Kasama sila doon, tapos biglang turn 300, well, obvious naman na ang mga Villar, isuportado naman talaga nila ang mga Duterte. Yun naman talagang nakikita ko na suportado sila. Kaya lang, sa mundo ng politika, which is, hindi ako politiko, na tinitignan nila sino ba yung malakas. The fact na si Marcos Jr. ang presidente, di ba, dapat dyan dumidikit ang mga negosyante and everything para hindi maapektuhan, hindi bubutasan ang kanilang mga negosyo. Dalang Marcos Lee Satanas ay talagang yan ay mapaghiganti. Pero all of a sudden, pagbalik ni Inday, ding, 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 ayan, may ipinakita na picture na kasama si Camille Villar at kasama si Manny Villar na parang handang-handa na siyang whatever, anuman ang sabihin ni Bangag, ay jampal yan kay Lee Satanas. Parang ang interpretation, tanginan niyo mga bangag kayo. At, di ba? So, that's my interpretation. So, meaning, tandaan niyo si Inday, si Pangulong Duterte ay nagsasabi na bangag, si Pangulong Duterte lalo, na bangag itong si Marcos Jr. So, when you support ng isang tao, Inday Sara, I'm talking sa Villar, Villar family, ibig sabihin, nag-a-agree ka sa kanyang political stand. Nag-a-agree ka na yung paggigipit kay Pangulong Duterte, paggigipit kay Inday Sara, na ito ay kagagawan ng Marcos Bangag. Kung malakas ang Marcos Bangag, strategically, political, na pag-uusap, hindi lilipat si Villar dito kay Inday Sara. Pero ano yung nag-trigger? Bakit sila tumawid sa kabilang dagat o kabilang bangka? Why? Sige nga. What? Nakita po ng mga politiko na kumakandidato kung gaano kalakas si Inday Sara, ang Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano nakita? Nung dinukot nila si Pangulong Duterte, kinidnap nila ang selebrasyon ng mga OFW. And today, meron na naman selebrasyon ang KOJC family at ang ating mga kababayan sa New York. Mag-ingat kayo dyan at enjoy kayo habang nakikipaglaban. Nakita ng mga politikong nasa alyansa ng mga bangag, teka muna. Grabe ang suporta sa mga Duterte. Tumalon muna tayo.